overtaken lang natin yung Day and Ross kasi nasa 40 km/h lang tayo. Yung speed niya at below 40, kaya siya sobrang bagal dahil yung ano niya, yung ano ba tawag na trailer na yan sa likod niya, pag dumulas yan, inverter niya, inverter, yung converter niya mahirap yan eh, madulas. Pag nadulas yan, babalagbag, kaya ganun siya kabagal. So tayo mag-alalay lang, 40 lang ang takbo natin, overtake tayo sa kanya. Yung mga trailer na yan, mga matutuling yan, pero nagbagal sila dahil ano, magaan yung ano nila. No, may skid lang tayo. Tayo naman loaded, kaya medyo may traction pa rin tayo. Siyempre, takbong pogi pa rin tayo. Dahil ano na yan, oh, shiny na, compact ice na. Biluhan natin paahon. Paahon yan yun. Let's go! Pag umandar ang truck, lahat buong loob. Diretso ang tingin kahit magdamag ang load. Ayusin ang kalsada, hindi ang shortcut. Sa trabaho ko, bawal ang sablay at tapal. Sa likod ng manibela, ako ang diskarte. Tahimik pero sigurado ang galaw sa parte. Nandito tayo ngayon guys sa Lloydminster, boundary ng Saskatchewan at Alberta. Tumabi muna tayo dahil yung wiper natin ay sobrang kapal na ng yelo. Nilinis ko muna. So ayan yung boundary, oh, yung welcome to Lloydminster, Alberta and Saskatchewan boundary. So malakas pa rin ang buhos ng snow. Naglinis tayo ng taillight at wiper. Mukhang masama talaga ang daan hanggang Edmonton. Baka dito muna tayo magpalipas ng oras sa Lloydminster kasi takbo natin kanina sobrang bagal, below 60 km/h. Kaya para safe, gilid na tayo. Ayan, ang kapal ng snow eh. Yan, second. Snow flow. Napakadulas ang daan kasi freezing. Freezing. Tapos ayan yung trailer natin, puro yellow na, oh. Matigas. Oh. Matigas siya. Kaya magpapahinga na tayo dito sa Lloydminster dahil para safe tayo kasi sobrang dulas. Madulas talaga. So sa mga babiyahe dito, today is April 15 nga ba? Nakalimutan na naman eh. April, check natin. April 15, 8:38 AM pa lang. Ay, yan, 8:38 AM pa lang. So magpalipas tayo dito sa Lloydminster doon sa truck stop kasi para safe tayo. Then may message natin yung opisina, yung dispatch na not safe to travel. Kaya pahinga muna tayo. Let's go, obserbahan natin yung kalsada.
pa tayo. Anak mga patis, na-stuck pa tayo. Yun lang, na-stuck pa tayo. Ang buti nakawala. Muntik pa tayo mabalaho ah. Ano, dumudulas lang tayo. Kasi ang temperature -2, then yung mahangin, yan ang nagpapadulas eh, yung hangin. Namembrino na tayo, tuloy-tuloy pa rin ang kaya ganito pag sa traffic light malayo pa lang alalay na kayo dahil halos ayaw huminto to. Yan go. Dumudulas lang tayo eh. Dinadala tayo sa gilid ah. Ito yung huling buhos ng snow. Sabi huling buhos na raw to ngayong week na to. Kaya doble ingat talaga dahil huling buhos na lang to. So ito yung bayan ng Lloydminster. Kung makikita nyo yung poste na kulay pula, ayan yung poste ng kulay pula, yan ang border, boundary ng Saskatchewan, doon Alberta. Baka siguro diretso na lang tayo kasi may mga truck naman tumatakbo. Ayan, dami naman truck oh. Alalay lang tayo, dahan-dahan lang tayo. Tayo pick up truck. Puno-puno ng yelo. Punong-puno ng yellow pickup truck eh. Pickup truck, SUV. Ayaw nito. Tingnan mo yung mga kotse oh. Puno ng snow. Pati headlight hindi nililinis eh. Good morning guys, nandito na tayo ngayon sa Atchison, Alberta. Dito tayo nagpalipas ng gabi sa Petropass truck stop. Punong-puno to, malaking truck stop to eh. Pero punong-puno siya. Kanina may mga nakaparada pa dito sa tabi ko. So ayan si Kenji. Ang oras natin ay 6 AM. So agahan natin pupunta sa Big West. Dahil nagpunta ako, nagtry ako kahapon na dumiretso doon.
Hindi ako tinanggap dahil alanganin na raw ang oras. Okay lang sana daw kung walang tarp. Pero magtatanggal pa kasi ng tarp kaya hindi na tayo tinanggap pa. Sabi balik na lang bukas. Sabi ko naman try lang naman ako dahil kung pwede pa. So agahan natin ngayon dahil magtatanggal pa tayo ng tarp. Alas 7 yung appointment ko doon, pero alas 6 pa lang punta na tayo. Alas 6 pa lang na umaga, nag pre-trip na ako, nag-ikot-ikot na ako, then tatakbo na tayo. So ayan, yan ang dito. Bad weather pa dito sa Alberta. Bad weather kasi kaya na-delay ako. Inaabot ako ng alas 2 ng hapon. Mula alas 6 ng umaga umalis ako sa North Battleford. Nasa lang yan nasa 6 hours ang biyahe. Pero inaabot ako ng 2 PM dahil sa hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis. Yung highway 110 km per hour ang speed limit, pero ang takbo lang natin 60 or below 60, kaya na-delay tayo. So tara, let's go. Takbuhan na yung mga truck astig talaga yung white color Tarakin. Let's go. Nasa 1.8 kilometer lang naman yung pupuntahan natin, yung Big West. So mas maganda agahan na natin dahil yung mga strap natin ay mga nagyayelo pa, matigas. So inisprayhan ko pa siya ng washer fluid para kahit papaano lumambot ng konti. So tara, let's go. Test muna natin patras. Ayan, marang nakaparada, nakabalagbag na yung iba kasi punong-puno to. Shout out sa 6 axle, may Filipino truck driver dyan. Talaga ng klasiko. So nandito na tayo sa Big West. Kung makikita nyo, ayan, napakalaking building. Yan ang Big West. Then kung magdi-deliver kayo dito, diretso kayo dito sa paparkingan natin. Gigilid lang tayo dito. Ayan, dito sa gilid na to. Ayan, dito muna tayo papark. Yan, sa bakod na to. Nakagilid lang. Ito yung Big West to.
So makulimlim pa. Basta pagdating nyo dito guys, kung magdi-deliver kayo dito, park ka agad kayo dito sa harap lang ng bakod. Huwag dito sa harap ng entrance nila. Ayan yung entrance gate. Dito lang tayo nakaharap sa bakod. So pag natanggal na natin lahat ng strap, pwede naman tayo atras at papasok na doon. Pero antay tayo ng tawag ng operator kung pwede na tayong pumasok. Sa ngayon, magtatanggal muna tayo ng strap. Maya-maya magtatanggal tayo. So yun, shout out nga pala kay Kuya Jonard, na isa sa mga Filipino truck driver dito sa Weyburn. Yun, shout out sa inyo. Kung taga Weyburn kayo, meron tayong Pilipino diyan na owner operator, nasa driving school siya sa Weyburn. So ang pangalan niya ay Victor. Mas maganda kung doon kayo lalapit sa kanya. Nakalimutan ko yung driving school, pero ang pangalan niya Victor, nasa Weyburn yon. So mas maganda kung Pilipino kasi ang instructor natin, talagang naipapaliwanag ng English Tagalog para mas madali natin maintindihan talaga. So yun, shoutout kay Kuya Jonard. After 3 years nag-meet ulit kami ng second time. So alam nyo guys, si Kuya Jonard, isa yan dati pumasok dito sa Canada. Isa siyang butcher. Tapos naglakas loob na pumasok sa trucking. So yun, hanggang ngayon truck driver na siya. So sabi niya, napakalaking tulong talaga na naging truck driver siya. Talagang naka-recover daw siya dahil yung istorya ng buhay niya, naundoy siya. Talagang parang gumuho daw ang mundo niya dahil siyempre yung bahay mo, property mo lumubog sa baha. Kaya naisipan niya raw mag-abroad. Dahil kung tutuusin lang daw, hindi niya na kailangan mag-abroad dahil nga medyo nasa level siya na may konting kaya sa buhay. Pero dahil nga naundoy, siyempre may na-wash out lahat ng property niya, bahay niya, ganun. So yun, naglakas loob siya na mag-abroad ulit. So yun, ang laki ng di ba? Hindi ko na na-vlog yun dahil biglaan lang nahiya naman ako na i-vlog siya, di ba? Pero wala namang problema sa kanya. Yun, isa sa mga inspirasyon natin yun, na hindi porket yun lang ang pinasok mo dito, hindi ka pwede mag-change ng career. So yun, isa na sa mga halimbawa natin na pwede tayong magpalit ng trabaho kung ano ang makakabuti para sa atin. Hindi ko naman sinabi na isa sa maganda talaga or isa sa pinaka the best ang truck driver. Maraming iba na maganda rin na trabaho. Ang mahirap lang talaga dito sa isang truck driver ay talaga yung risky pagdating ng winter. Ang maganda lang dito pag summer, kung saan lugar ka nakakarating, makikita mo yung ganda ng Canada. Pero pagdating ng winter, talagang napakadelikado. Lakasan lang ng loob lang talaga. So yun, kaya kung may iba pang trabaho na mas maganda bukod sa truck driver, at kung nandiyan ka na sa pwesto na yan, huwag mo nang tangkain. Aralin mo rin. Aralin mo pa rin kung anong pinagkaiba sa kanilang dalawa sa pinanggalingan mong trabaho. Lalo't lalo na maganda na yung per hour mo. Kung ang per hour mo 30 above, mas maganda mag-stay na lang kayo dyan, at lalo kung may overtime. Kasi dito ang average ng truck driver kung per hour ka sa per miles, puwapatak lang din ng $30 to $35. So kung ganyan na ang rate mo, tapos may overtime, mas maganda na dyan. Hindi pa risky. Yun nga lang, paikot-ikot lang yung mundo mo dyan sa trabaho mo. Unlike sa truck driver, nakikita mo buong Canada, naiikot mo. Depende sa company ng pasukan mo. Pero walang nagsisimula sa truck driver na mataas kagad ang rate guys Nagsisimula pa rin yan sa pinaka minimum rate nila.
So kung maganda na ang rate mo sa kung anong trabaho ka, mas maganda mag-stay ka na lang dyan. At isa pa sa tips ko sa mga nag-apply sa Canada, wag na wag kayong magbabanggit ng pangalan na may kakilala kayo dito sa Canada, lalong lalo na wala siya sa loob ng company na ina-applyan mo. Kaya wag na wag kayo gagamit ng pangalan na may kakilala kayo, kaibigan or kamag-anak dito sa Canada, lalo't nasa ibang company siya. Tips ko lang yon. Hindi ko sa tips ko yon. Yan ang sinabi ng boss ko dati. Ayaw nila dahil uso dito yung yung lipat-lipat ng company. Kaya huwag kayo gagamit ng kakilala, kaibigan, kamag-anak na nandito sa loob ng Canada, lalo't wala doon sa company na ina-applyan mo. Alright? So yun, magtanggal muna tayo ng tarp para matapos na tayo. Let's go! Jacket. Lamig. Ito ang mahirap sa truck driver pag winter talaga. Pero kung ito lang ang professional alam mo, katulad ko, ito lang ang alam ko, no choice talaga. Gusto ko buta kasi hindi papasukin ng lamig. Nakabuta. Yan, buta tayo. Ang temperature dito, tingnan natin. -10, kaya malamig. Yan ang talagang problema dito pag winter Siyempre magbubunit tayo. Go. Gloves. Gaji. Yan ang problema. Tutukin pala natin muna to. So ito ang problema guys, pag nag-frozen, naabutan tayo ng magdamag. Yung ganito, nanigas na Ito. Yan. Kailangan pukpukin natin to, pati itong mga banji sa ilalim. Ayan siya, nag-frozen. Tapusin muna natin to. Tingnan mo, matigas yan oh. Tapusin muna natin to. So yun, tapos na natin pukpukin yung mga ilalim ng ng strap, kasi ito kailangan natin matanggal Tapos na, banji naman tatanggalin natin. Let's go. Pasok muna tayo sa truck, magpainit ng kamay kasi
Ay, malamig na sa kamay. At for yelo tayo. Pahinga muna tayo saglit, painit. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Ganito ang trabaho ng isang truck driver. Pa summer na eh, pahabol pa yung winter. So yun, hanggang dito na lang tayo. At paalala ko ulit, huwag na huwag kayo magbabanggit ng pangalan na kakilala nyo, kamag-anak nyo, kaibigan nyo na nandito sila sa Canada, dahil isa yan sa interviewin kagad kayo or screening kagad kayo kung may kakilala kayo dito sa Canada. So pag may binanggit kayo, hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa inyo. Alright, so kahit tanongin nyo yan sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo, kung hindi nila alam yan, ipaalam nyo. So yun yun lang may titip ko sa ngayon sa mga nagbabalak mag-apply ng Canada, lalo't darating na June or July. Maraming hiring yan papunta dito sa Canada. Alright, so good luck sa inyo. Ingat-ingat at takbong pogi lang.